Ang kagandahan naman sa'yo, inaamin mo naman na hindi ka naman eksperto sa pagsasalita ng English. Yung busit na English na yan eh. Pagka tinatawag kang bobo, anong dating sa'yo? Pwede ka naman magpresidente. Kaso lang, didiktahan ka lang ng mga taga-oposisyon. Magiging puppet government ka lang. Kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makitang squatter sa buong. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan. Nadulas mga lods. Si Chavit Singson po ang kanyang tinutukoy. Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po na to, ipapakita ko po sa inyo ang naging interview po ni Katon Ying kay Senator Manny Pacquiao. At meron po itong inamin kay Katon Ying, si Senator Manny Pacquiao. Pero bago po tayo magsimula mga lods, kung bago lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin po notification bell para lagi kayo ma-update sa mga video kong ina-upload. Ayun nga mga lods, panoorin po natin tong video na to dahil dito po makikita po natin kung gaano po pinagsisisihan ni Senator Manny Pacquiao na tumakbo daw po siya bilang senador ng ating bansa. At meron po siyang sinasabi dito sa ating mga kababayan Pilipino na bakit niya daw po siya binabash. Malaki rin po ang naging parte niya sa ating bansa sa pagtulong po sa ating mga kababayan Pilipino. Ipagpapasa Diyos na lang po niya daw. Ayan po mga lods, ito po, panoorin po natin ang interview po ni Katon Ying. Galing po ito sa Tune In kay Tonying live kanina po. Panoorin po natin mga lods. Na meron kang mga statements na mukhang hindi nakakasang-ayon sa administrasyon. Alam niyo po, sabi ko nga, kung isipin ko lang magpa-apekto ako sa kanila, di matagal na akong bumagsak at pero hindi ako galit sa mga ito dahil hindi ko alam. Pinapasa Diyos ko na lang. Kasi ang tanong ko, bakit ba sila nagagalit sa akin? Bakit ba nila ako sinisira? Wala na bang halaga yung mga ano bang nagawa ko? Ayan mga lods, oh. Sila, nagnakaw ba ako ng pera sa gobyerno? Nagbubulakbol ba ako sa buhay ko? May inapi ba akong tao para sila magkaganon? Ano ba yung nagawa ko sa bansa natin? Sana naman maisip nila na wala namang ginawa sa kanila. Hindi ko naman sila inaway, hindi ko naman sila inapakan, hindi ko naman sila inagbayad o sinaktan. Bakit sila ganon? I mean, ang akin lang naman is yung sinusunod ko lang yung sa puso ko na siyempre gusto kong makatulong sa taong bayan. Before pa naman, since 2005. Yan na yung tulong mga lods. 2005, tumutulong na ako sa taong bayan. Umiiyak na ako sa mga mahirap na tao na nangangailangan ng tulong. At alam yan, may video pa yan ng ABS-CBN for how many times? 2005, 2006, 2007, 2008. 2010 ako napasok sa politika. Tapos ngayon sabihin nila na anong gagawin ko, anong ginagawa ko. Tapos kung makasira sila sa akin, parang wala na akong ginawa. Para bang akong nakaw, para ba akong isang kriminal, para ba akong nang-api ng tao. Yun po ang ano ko. So sabi ko sa taong bayan, ang taong bayan na lang maghuhusga ng lahat. Ang taong bayan, ang Panginoon na lang maghuhusga ng lahat. At ang taong bayan naman ang nakakalam kung ano po yung pagkatao ko, ano yung ugali ko. Hindi naman po ako mapanghusga, hindi po ako naninira ng tao. Ayoko po yung naninira ng tao. Ayoko po yung mga apak ng tao. Pinakakontra ko po sa sarili ko. Pinakakontra ko yung nang-aapi ng tao, yung at ito po, ang pinakaayaw ko, yung maging matapobre ka. Ayan, pinagyayabang po niya ang kanyang mga tulong, no? At tinatanong po niya bakit daw po tayo nagagalit. Hindi naman po talaga actually nagagalit. Ang amin lang kasi, wag po kayong tumakbo bilang pangulo ng ating bansa. Ang amin lang po advice, wag niyo pong ipahamak ang ating bansa sa inyong sariling interes. Kung gusto niyo po tumulong sa ating taong bayan, bakit po kailangan pa po ninyo sa higher position gawin yan? Yan lang naman po, wala pong nagagalit sa inyo. Iniiwasan ako ng mga tao dahil mabaho ako. Iniiwasan ako ng mga mayaman dahil mabaho ako. Mabaho ako na tao. So, naranasan ko po yun. So, ngayon, maiisip mo ba yun na noon wala akong alam. Pero sa buhay ko, I keep on learning every day, studying every day. And since then, from then, how many years ago, siyempre, hindi naman tayo laging grade 1. Diba, pag nag-aaral ka, grade 1, grade 2, grade 3, nag-i-improve ka rin taon-taon. So gusto nyo pong ipagsapalaran po namin sa inyo ang pamumuno po ng ating bansa, Senator Manny Pacquiao. Kailangan nyo pong matuto.
Pwede po ba, Senator Manny Pacquiao, huwag niyo pong gawing laro itong pamumulitika at saka pagiging presidente ng bansa. Hindi po ito isang laro. Huwag niyo po ilagay sa peligro ang ating mga kababayan Pilipino dahil po dyan sa inyong hangaring na maging pangulo ng ating bansa. Dinuhusgahan nyo kaagad ang isang libro sa cover niya, hindi nyo pa alam kung anong nasa puso. So ibig sabihin, inuhusgahan na nila ako na kung hindi pa nila alam kung ano yung magagawa ko, ano yung nasa puso ko. Ano ba yung nasa puso ko? Mahal ko ang sabayan ng Pilipino. Si PRRD pala, hindi niya mahal ang sambayan ng Pilipino, Senator Manny Pacquiao. So kayo lang po ang mapagmahal na politiko. So kahit anong panira nila, hindi ko ako galit sa inyo. Naway one day, O hindi ka galit ha? realize ninyo na Tatandaan namin yan, Senator Manny Pacquiao mali ha. pala yung mga ginagawa niyo. And then, one thing pare, I just want to Kinahog na pare si leave this Kati. message. I hope one day people will understand that English is a language, not a measure of intelligence. Napakagandang, alam mo, Senator Manny, no? Mabuti sinabi mo yan. Maraming mga nanonood sa atin at baka nga maraming mga Pilipino ang ginagamit na sukatan ng karunungan ng isang tao. Yung busit na English na yan eh. alam mo, ang dami-daming marunong mag-English pero pagka pinakinggan mo yung kanilang sinasabi, eh wala namang saysay. Ano? Specifically dun sa punto na yon, hindi talaga dapat gawing sukatan ang pagsasalita ng English para malaman mo kung ang kausap mo ay matalino o hindi. Ang kagandaan naman sa'yo, inaamin mo naman na hindi ka naman eksperto sa pagsasalita ng English eh. Magiging patas ako dito mga lods ha. Yan din po ang aking sariling pananaw. Hindi po batayan o sukatan ang pagsasalita po ng English para po mahusgan ka kung gaano po kayo katalino. Dahil kahit po ako, hirap din po ako magsalita ng English. Pero ang akin lang naman po dito mga lods, ang pinag-uusapan kasi dito kung paano po mamuno sa ating bansa bilang Pangulo ng Pilipinas. Dapat po kasi mga lods, bihasa po ang mamuno ng ating bansa. Yan po ang pinagkaiba ng sinasabi po ni Senator Manny Pacquiao na hindi marunong mag-English para po mahusgahan ka kung gaano po kayo katalino. Ang amin po dito, ang pagiging bihasa sa pamamalakad po ng ating bansa. Yun po yung punto doon, Senator Manny Pacquiao. Hindi po ito isang magic na isang pitik nyo lang, kaya nyo na pong paasensuhin ng ating bansa. Na kahit si PRRD po, nahihirapan po talaga, lalo na po't merong pandemya sa ating bansa. Ako, sa totoo lang, alam mo, ilang beses ko iniyakan ang ating bansa. Ilang beses ko umiyak para sa ating bansa. Tuwing kinakanta yung pangbansang awit sa ibang bansa, tumutulo yung luha ko minsan. Kadalasan tumutulo luha ko. Proud ako na Pinoy ako. Kaya nakita nyo, tumatawa ako, naka-smile ako. Hindi ako natatakot ko kahit sino pang higante dyan nakaharap ko. Maniwala ka sa akin. Wala naman pong kaduda-duda, Senator Manny Pacquiao. Kayo po ang aming hinahangaan pagdating po sa boxing. Ang problema nga po, iba po yung tatahakin ninyong landas. Kaya yan po ang aming hindi inaaprubahan. Kasi kung magpapadala po kayo sa sulsul po ng nasa likod ninyo, na kaya nyong ganito, kaya nyong patakbuhin ang ating bansa, pero dyan pa lang po sa Senado, hindi nyo na po mapatunayan ang inyong kakayanan, hindi nyo po mapa-approve ang inyong mga bill na pinapatupad dahil hindi nyo po madepensahan. Paano na lang po pag naging pangulo kayo ng ating bansa? Paano nyo po idedepensahan ang ating bansa kung dito pa lang sa pagiging senador ninyo, hindi nyo na kayang gawin yan? Wala pong samaan ng loob pero hindi po talaga ay kwalipikado para sa akin kung puso lang po ang gagamitin ninyo. Kung wala po nito, kung puso lang at wala pong tapang, kagaya na ginagawa ni PRRD ngayon, hindi po kayo magsasucess as president ng ating bansa. Yun lang po. Sabi ko nga kanina, marami ng panlalait na sinabi sa'yo, pero pasensya na, didiretsuhin ko na. Pagka tinatawag kang bobo ng mga tao, anong dating sa'yo na? Siyempre, kasi hindi nila alam yung pag-iisip ko. Sabi ko nga, English is just a language, not a measure of intelligence. Kung bobo siguro ako, hindi rin ako. Ang boxing kasi more on knowledge, more on dito, hindi lang physical. At saka later on, malalaman din nila kung ano yung mga kaalaman ko, ano yung kaya kong gawin, Later on. ano yung kaya kong patunayan. Parang sa boxing din. Pero magkaiba po talaga yung boxing, Senator Manny Pacquiao. Ibang-iba po yung boxing sa pagpapatakbo po ng ating bansa. Sana naman maintindihan nyo na, Senator Manny Pacquiao. Sigaw na po ng taong bayan yan. Hindi po sigaw lang ng mga DDS vlogger.
Kung papansinin niyo po, itong live po ni Katon Ying, mga lods, ang dami po nagsasabi dyan sa live chat po na wag na siya tumakbo. Meron pong katanungan dito, ang isang netizen, dyan po sa comment section po ng kanyang live stream. Ang tanong po dito ay magugulat kayo. Panoorin po natin to at sasagutin po ito ni Senator Manny Pacquiao. Kayo na po humusga. May nagme-message sa atin, si Joel Villasin, pwede ka naman magpresidente, kaso lang didiktahan ka lang ng mga Yan. taga-oposisyon, magiging puppet government ka lang, mag-aral ka muna, di mo pa panahon. Ano Oh, po sagot ang niya, Alam mo, mga sa lods. totoo lang, for your information, may isang kaibigan ako, nakiusap sa akin pero hindi ko pinagbigyan. Best friend ko, mayaman ito, pero hindi ko pinagbigyan. Dahil sabi ko, nung binuto ako ng taong bayan, nung ako ay naging senador, sabi ko sa taong bayan, ang commitment ko sa kanila, I will never let you down. Sabi ko, maraming salamat po sa inyong suporta. Dilagay niyo ako dito. Gusto ko maging proud kayo. Parang Rexona lang. I will never let you down. So, eto may binabanggit, paikutin ka daw ni Chavit Singson, siya daw ang masusunod pag ikaw ay naging presidente. Yan mga lods, si Chavit Singson, yung lagi po nasa likod niya kapag mayroon po siyang laban sa boxing po mga lods. Ito po yung kanyang kasagutan. Ito, dahil Chavit Singson ang sinasabi nila, diyan man yan, buhay pa yan si pare Chavit Singson. Siyempre, negosyante siya. Kinausap niya ako doon sa tobacco tax increase. For how many times? Not twice, more than 3 times. Kinausap niya ako na huwag kong ituloy. Sabi ko sa kumpare ko, pare, buhay pa yan kahit itanong pa nila. Sabi ko, pare, pasensya ka na. Best friend kita. Kaibigan kita, kumpare kita. Pero ito yung commitment ko sa taong bayan. Ito yung nakikita ko na tama para sa taong bayan. Dito tayo sa sigarilyo magtaas ng increase. Sa tabako tayo magtaas ng increase ng taxes. Dahil hindi naman ito basic commodities. Nadulas mga lods. Si Chavit Singson po ang kanyang tinutukoy kanina na humihiling o inaawitan daw po siya pero hindi niya po hinayagan. Nadulas din po siya, di ba mga lods? Sinabi niya dito, best friend niya rin po si Chavit Singson. Oo, hindi. Alam mo, ngayon ko lang narinig yan. Well, what you are trying to tell us ngayon, kahit na kaibigan mo pa, merong hinihingi sa'yo, hindi mo pinagbigyan, kumbaga, tinabla mo. Ganon, tinabla mo. Senator, ganun ba gusto mo sabihin? Alam mo ako kasi, basta para sa taong bayan. Hindi ito para sa akin. Maniwala ka sa akin. Like I said, I can easily forgo politics, but not the opportunity to serve. That's my commitment to the people, that I will not let them down. Kung na kasi yung pinag-uusapan natin, assuming ikaw ay tatakbong presidente, tatakbo ka nga ba sa pagkapangulo? Hindi naman ako nagsasabing hindi naman ako sasabing tatakbo. Aminin na kasi. There's a right time to answer that question. Hindi mo nasa Ginagaya niyo si siguro dahil PRRD. ayaw ko kasing pag-usapan yung mga bagay na yan. May time naman ng election, saka tayo mag-announce ng kung tatakbo pa ako o hindi. May tamang oras naman. Kaya mo bang gastusin ng hard-earned money mo, ang buhay mo, ang pinuhunan mo dyan, para lamang sa politika, ang description mo nga kanina ay napakadumi ng politika dito sa atin. Katunying, alam mo sa totoo lang, yung pera ko, mula pa noon, yung income ko sa boxing para malaman ng lahat. Halos kalahati ng income ko bawat laban, binibigay ko pabalik sa tao. Bago pa ako naging politiko, namimigay na ako ng pera, sariling bahay, house in lot, libre, wala silang babayaran yung mga pamilya. Hindi ako sa nagyayabang, ayaw ko sanang i-brought out yan, ayaw ko sanang sabihin sa taong bayan, pero since hinanapan nila kung anong ginawa ko, sasabihin ko sa kanila, marami din po ako natulungan na ng mga tao sa abot ng aking makaya, sa sarili kong pinaghirapan, sa dugo at pawis na napuhunan ko para kumita sa pera na yan, at marami akong napasayang mga mahirap na tao. Gusto ko man lahat na mabigyan. At sabi ko nga, Katonyeng, maniwala ka sa akin. Maniwala. Sinasabi nila kung ako daw maging presidente. Maraming nagtanong, kung ako daw maging presidente, anong gagawin mo? Sabi ko, kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makitang squatter sa buong Pilipinas. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan niya. Lalo na yung Metro Manila, lahat ng squatter magkakaroon sila ng tahanan, condominium or subdivision, wala silang babayaran kahit piso.
Wow, grabe yung plataforma ni Senator Manny Pacquiao. Botong-boto na ako ngayon, Senator Manny Pacquiao. Ay naku po, delikado to mga lods. Pangako na kapag napako, ay anong mangyayari sa ating bansa? Anong mangyayari sa ating mga kababayang Pilipino na umaasa sa pangako? Ito na naman po tayo. Babalik na naman po tayo sa dati. Maniniwala, tapos kapag nanalo, nga. Siyempre, baka ibalik sa iyo yung ano ba, binabanggit mo, meron ka na nagagawa kahit na sarili mong pera ang ginagamit mo. Baka sabihin, gano'n naman pala bakit ka pa magpupolitiko? Ba't kailangan mo pang tumakbong presidente para lang kaya mo naman yan. Magandang tanong yan. tumulong na hindi ka pumapasok dito. Ito kasi ano man lang yung kaya kong gawin sa sarili kong pera na pinaghirapan, hindi naman ganoon kalaki. Pero ang ibig kong sabihin, ang punto ko diyan, parang Timon, ang laki ng pera ng ating gobyerno, ang laki ng pundo na nananakaw ng mga ganit ng mga politiko. Ang laki ng ilang hindi lang bilyon, trilyon ang nananakaw na dapat mapunta sa taong bayan. Sabi ko, masama nga ang loob ko, Katunying, dahil itong mga kawatan ng mga politiko na ito, biro mo, para sa mahirap, ninanakaw pa nila. Ako nga, dugo at pawis ang punan ko, binibigay ko kasi naawa ko sa mga tao, naawa ko sa mga walang pagkain, naawa ko sa mga walang tahanan. Tapos, nanakawin mo yung pera ng ating gobyerno para sa mga mahirap. Well, what will stop Senator Manny Pacquiao from running for president? No, hindi pa naman ako nagdeklara. Nagdedeklara, Hindi ako nagdedeklara. Pero sa decision making process na to. Hindi naman ako nagsasabi na hindi ako tatakbo. Ito yung nararamdaman ko sa puso ko. Ito yung nararamdaman ko sa puso ko na kailangan ng sambayan ng Pilipino, kailangan ng mga mahirap na kasama ko kung saan ako nanggaling, ng totoo na nagmamahal sa kanila. Maganda po yung plataforma ni Senator Manny Pacquiao. Ang problema po niyan kung paano po niya i-apply ito. Kung paano po niya palalaguin talaga ang ating bansa. And mga lods, napanood nyo naman po ang sinabi po ni Senator Manny Pacquiao at saka interview po nito ni Katunying sa kanya. Kayo na po bahala humusga mga lods kung kayo po'y maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Napakaganda po talagang pakinggan. Ang problema lang po dito, kapag napako po ang mga pangako na binitawan po ni Senator Manny Pacquiao, paano po tayo after 6 years mga lods? Yan lang po ang aking iiwang katanungan sa inyo. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay, sa lahat po na sumusuporta sa aking mga ginagawang video. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, pakishare nyo po kung ano pong magiging opinion ninyo. Comment po kayo dito and pakilike po ng video mga lods. Ito po si Peps TV, lagi sa inyo nasasabi ng stay safe mga lods and God bless you all. Peace!